Calamba, Laguna upang puntahan ang Museo del Rizal o mas kilala rin sa tawag na Bahay ni Rizal. Sa bandang kaliwa ko naman ay makikita nyo ang bahay kubo ni na Jose Rizal, ngunit ito isa na lamang replika. Sa gawing kanan ko naman ay makikita nyo ang mismong bahay nila, ngunit ito ay under renovation. Pero kung tayo makakataas sa ikalawang palapag ay makikita nyo ang silid kung saan dito napukwento ang ina ni Jose Rizal tungkol sa isang gamo-gamo na nag-aahangad ng liwanag, ngunit may kaakibat na sakripisyo. Dito sa malawak na bakuran na ito, naglalaro si Jose Rizal at ang kanyang kapatid si Pasiano. Malaki ang naging influensya ni Pasiano kay Jose Rizal dahil sa kanyang koneksyon kay Padre Burgos ng Gumbursa. Ang mga alaala ng Gumbursa ang naging inspirasyon ni Jose Rizal upang maisulat niya ang isa sa kanyang mga nobela na pinamagatang Noli Me Tangere. Dito ay makikita natin ang mga mahalagang impormasyon at detalye patungkol kay Jose Rizal, maging ang kalawa at unang paglalakbay niya sa Europa, at makikita rin natin dito ang mga tao at bagay na may kinalaman sa kanya. Ang bahay ni Rizal ay libre at bukas mula Martes hanggang Linggo, 9 AM to 4 PM. Sa tingin niyo po, ano po yung mga values ng Noli Me Tangere at Jose Rizal na bitbit ng ating mga modernong bayan? Siguro ang bibig ng ating mga bayani, kasipagan, pagtitinuhan, saka yung pagiging mapagmahal sa bayan dahil ito yung gamit na gamit until now. Saka yung mga binigay ng values para sa mga kabataan is gamit na gamit until now. Kasi if ever hindi niya sinabing pag-asa, kabataan ng pag-asa ng bayan, siguro hindi tayo nag-aaral, siguro hindi tayo nakalalang sa kasida. Siguro yung iniwan niyang values until now. Familiar po ba kayo sa Noli Me Tangere? Yes, po. Sa tingin niyo po, ano po yung mga values ng Noli Me Tangere at Jose Rizal na bitbit ng ating mga modernong bayani ngayon? Ang mga values po na ni Jose Rizal na bitbit po sa panahon ngayon is yung mga sinabi po nila, yung mga ginawa po nila, yung role model po nila sa panahon po ngayon, like yung kay Rizal po is yung mga kabataan po is yung mga kabataan po yung mga pag-asa po ng bayan dahil since sila tumatanda na po, so yung mga kabataan, so they have the pwede mo tagish, like they have the time and effort to learn something and improve the country and its Philippines and this city. Noon pa man, hindi na bago ang kwento ng kababalaghan. Ngunit, paano ang gagawin mo kung anong pamaramdam sa'yo di umano ay punto ng nakaraan? Nandito lang po kami, nagpa-practice ng roleplay namin para sa Noli Me Tangere. Nang bigla po yung kaibigan namin, nagpapatulong po ulit ng practice. Imposible naman po yun kasi ilang beses na po kami nagpa-practice, nandun naman po siya. Tamang po ay iba na po ang pakiramdam namin. Para pong mabigat na parang may namimisil. Nagbibideo po kami ng mga magkakaibigan nun. Then nag-decide po kami na i-post na yung video. Doon lang po namin na-realize na meron po kami nakuha na nakakakilabot. Para tingnan kung anong kababalaghan ang nangyayari sa Consuelo, isinama namin si Ted Maluwag. Dito, may nararamdaman ng kakaiba. Impacto. Pakaitim. Kakausapin na natin siya. Teka lang, parang may iba akong nararamdaman ah. Yun. Bukas pala si Hiper ko. Aray ko! Masyadong mabigat nararamdaman ko dito. Dito, may babae. Opo, dyan po kami nagpa-practice. Sino pwede maging medium sa inyo? Hindi ko pwede, small po ako. Buwang, sasaniban yun. Ikaw na lang. Lah, ako? Kakasabi lang. Ala, sige na nga po. Tara. Handa na po ako. Sino ka? Joel Taulaba po. Akala ko ba babae yan? Ba't pa naman ang laki pangalan yan? Abnoy pangalan niya yun. Saglit lang.
May nakalimutan ako. Sino ka? Ako si Sisa! Anong ginagawa mo rito? Hinahanap ko ang aking mga anak! Crispin! Basilio! Nasaan kayo? Wala sila rito, kaya umalis ka na! Umalis ka na sa katawan ng batang to! Narito ako ang mga anak! Teka lang! Tama na! Pagod na ako! Pagod na ako maging isang ina! Maging isang babae kung ituring parang basura! Oo! Karakter lang ako sa No Limit Tangere. Ngunit sumisimbolo ako ng kababaihan mula noon hanggang ngayon. Nakakasawa na! Mula nung sinakop tayo, iba lang tuloy sa kababaihan. Hanggang ngayon ba? Kapwa Pilipino na natin ang namumuno? Akala ko ba tinuturo ang No Limit Tangere at El Filibusterismo sa eskwelahan? Ngunit parang walang nadudulot na kakahalaga nito sa mga estudyante. Kaya imulat ang inyong mga mata at iboto ang dapat na tama. Iboto ang dapat na... Ano bang ginagawa mo? Lumabas ka na naman! Tara na sa ospital! Pinalabog ang isang eskwelahan sa Tanawan City, Batangas ng mga estudyanteng may pinaglalaban. Di umano, ang kilalang No Limit Tangere ay pinalitan. Nalitanggalin! Useres buwagin! Nalitanggalin! Useres buwagin! Hindi na dapat itinuturo pa ang buhay ni Rizal. Gusto niya ng nasyonalismo. Ngunit paano namin matututunang mahalin ang bansa sa pagbabasa lamang ng No Limit Tangere at El Filibusterismo? Mas makabuluhan ay tuturo niyo sa amin kung paano tumulong sa komunidad, sa mga batang nagugutom at sa mga naghihirap. Hindi yung kinukulong niyo lamang kami sa apat na sulok ng silid-aralan. Dapat ituro ang buhay ni Rizal dahil isa siyang bayani at nagsakripisyo para sa ating bayan. Dahil sa kanya, namulat ang mga Pilipino sa mga mata ng mananakaw. Narito ang aming team upang dinggin ang panig ng dalawang estudyante. Para sa akin, hindi na kailangan pang ituro ang buhay at mga libro ni Rizal. Iba na ang panahon ngayon, iba na ang laban. Bago na ang gobyerno at bago na ang mga namumuno. Marami pa rin naghihirap, inaabuso at walang kakayahang maka-access sa edukasyon. Mas mainam kung ituturo ninyo sa amin kung paano namin ipaglalaban ng aming karapatan. Kung paano mapakikinggan ang boses namin bilang mamamayan. Maraming salamat sa iyo. That's the point of it. Mahalaga ang pag-aralan ng buhay ni Rizal dahil ang problemang sinulat niya sa NOLI at LPD ay nangyari pa rin sa ating bansa. But it does not change the fact that you're not actually involving yourself in helping our country. Alam mo na ang problema ng bansa. Ulat ka na sa kahirapan pero wala ka namang ginagawa. That's not nationalism. That's hypocrisy. Not hypocrisy. It's our limitation as citizens. We still have our own responsibilities. Pero natulong kami din sa aming kabayan. Most of the freedom fighters were students back in Marcos regime. It's not limitation. It's the fact that you don't actually care. You might show some sympathy, but that's the end of it. We're not fighting for freedom, Ms. Ayazong. We're here to discuss the line of work of the Rizal. Hindi na sa estudyante ang problema ng bansa, hindi na sa gobyerno. Pero hindi ba't kabataan ang pag-asa ng bayan? Kami ang pag-asa ng bayan. Kung tatanggalin niyo to, parang hindi na kami tinanggalan ng karapatan. It's not a matter of history. It's a matter of nationalism. Sa tingin mo ba, mabubuo ang nationalismo sa katawan ng mga estudyante with the use of pen and paper examination, sa pagsasaulo ng mga dates, sa pag-aalala kung anong nangyari sa bawat kabanata ng No Limit Tangere? Yeah, I mean, it's not like you would understand. After all, mukha kami nakaligtaan chapter. Diba, Miss Ayan, you didn't graduate summa cum laude. Nagkaroon ka ng DOS. Gaya na lang ng honor roll position mo. Forever top 2. And it's all over social media. You hate Joseris. At graduate summa cum laude. Pero natulungan ko na ang mga nangangailangan.
Ako, si Miss Ayan Soho, na marami nang natulungan at ikaw, na wala pa naman naging ambag sa lipunan. Cut! Let's take a break, 30 minutes! Ma'am Ayen! Miss Ayen! Miss Ayen! Dapper! Ang suot ko! Nasaan ako? Nasaan ang team ko? Jota! Anong ginagawa niyo? Hindi ganyan! Hindi ganyan ang ginagawa niyo! Tulungan po sila! Tulungan niyo po sila! Anong ginagawa? Hindi ganyan! Itigil niyo yan! Itigil niyo yan! Itigil niyo yan! Tahimik na ang paligid. Pwede mo nang imulat ang iyong mga mata. Kamusta ka na, Miss Ayen Soho? Pepe? Oo, ako nga. Ilang taon na nga ulit ang nakalipas nung ulit tayo nagkita. Kita. Ang ibig ko sabihin ay noong huli mong nabasa ang aking nobela. Nasa ikalawang taon ka na ng kolehe nun, di ba? Ah, oo. Ano nga ulit kurso ang iyong kinuha? Best in journalism. Ah, isa ka palang tagapamahayag. Gaya ng aking mga nobela. Nobela. Gaya ng No Limit ang Here. Ang nobelang iyon ay aking sinulat, hindi lamang ipakita kung gaano ako kagaling magsulat o gumawa ng nobela. Over naman sa boast. Iyon ay aking sinulat upang ipakita sa mga iba't ibang karakter ang mga nangyayari sa aking paligid. Gaya na lang ng pag-aaresto sa aking ina na walang matapang na ebidensya na isinalin ko sa karakter ni Sisa. Gaya ng mga pari na nangaabuso ng kanilang kapangyarihan ay aking na rin ipinakita sa aking nobela upang ipihawatig sa inang bayan na kailangan na nila mamulat at lumaban sa opresyon na kanilang ikinahaharap. Hawakan mo ang aking mga kamay. Alam ko, para sa iyo, isa lamang itong lumang nobelang paulit-ulit ng binabasa. Tila wala nang saysay sa panahon mo ngayon. Oo, tama ka. Kwento lamang sila Ibarra. Ngunit si Ibarra, si Maria Clara at si Sisa, hindi lang sila tauhan sa aking nobela. Sila ang naging boses ng ating mga kababayan noon. Ang tinig ng mga ninuno na umiyak, lumaban at naghangat ng kalayaan. At sa totoo lang, sila pa rin ang boses ng ilan sa atin ngayon, ng mga patuloy na nakikibaka, ng mga nangangarap ng isang mas makatarungan at malayang bayan. Kaya't pinapaalala ko sa iyo, hindi ito basta isang kwento, hindi lang ito isang pahina ng kasaysayan. Basahin mo muli ito, hindi bilang isang estudyante o mamahayag lamang, kundi bilang isang Pilipinong may malasakit sa kanyang bayan. Maunawaan mo na ang No Limit ang Here ay hindi lamang isang nobela, kundi isang hakbang tungo sa kalayaan na tinatamasa ng kabataan, ng kababaihan at ng mga bawat Pilipinong may pangarap para sa kanyang lupang sinilangan. Dahil Ayen, kahit nawala na ang kontrol ng Kastila sa ating inang bayan, hindi pa rin tapos ang laban.